dito? Walang gusto ng buhay? Ano gusto nyo? Kamatayan? Amen? At sino may gusto ng buhay dito? Amen! Praise God! So pag-uusapan natin ngayon. Amen? Buhay at kamatayan. Amen? Dalawa lang naman ang mapupuntahan natin, di ba? Buhay at kamatayan. Unang-unahan lang tayo, kapatid. Praise God! Amen. Tama po ba? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Let us open our Bible in Proverbs chapter 8, verse 21. Amen. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi nito, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang nito ang dito'y nagmamahal. Amen? Praise God. Kaya nga sabi ko, handa na ba kayo? Amen! Amen. Praise God. Hallelujah. Talaga napakabuti ng Panginoon. Amen. Praise God. Handa na ba tayo magpagamit sa Panginoon? Parang walang gusto magpapagamit dito sa Panginoon. Sabi ko nga, dalawa lang ang ating pagpupuntahan. Death or life. Pag life, sa Lord. Pag ang kamatayan, saan ka? Praise God. Saan mo gustong maglingkod? Sa buhay o sa kamatayan? Sa buhay. Dahil ang Diyos ay buhay. Praise God. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Amen? Kaya, kapatid sa pananampalataya, alam na natin, no? Buhay at kamatayan ang nakasalalay dito sa ating dila. 20, sabi nito, anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan ayon sa kanyang salita, siya'y gagantimpalaan. Amen? If you see good, you will harvest good. If you see bad to your sister, anong kakainin mo? Bad. Praise God. And 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay, makikinabang nito ang dito ay nagmamahal. Kung mahilig ka, alam mo na, praise God, kung mahilig kang pag-usapan si brother at saka si sister, anong mapapala mo? Kamatayan. Di ako natatakot sa inyo. Because the truth will set you free. Gusto ba kayong palayain ng Panginoon na yan? Yes. Amen. Kasi alam ko, praise God, alam ko dito tayo galing, no? Napakasarap sa umaga kung ang pagkikwentuhan natin ay si kapatid. Makukumplito ang ating umaga kung pag-uusapan natin ang buhay ng kapatid. Pero ngayon, handa na ba kayo? Dapat handa na kayo. Handa na kayong magpagamit sa Panginoon? Amen. Kung gusto nyo magpagamit sa Panginoon, itatama tayo ng Panginoon sa oras na to. Amen? In John 8:32, if you know the truth will set you free. Tama po ba? Parang seryoso kayo. Amen? Seryoso kayo, ah. Amen? If you know the truth will set you free. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan daw ang magpapalaya sa atin. Dahil ang mga Pilipino ay likas. Likas na malikhain ang utak. Advance. Tama mo ba? Advance tayo, di ba? Dapat advance tayo sa kaharian ng Panginoon. Hindi tayo advance kung ano-ano iniisip natin sa ating kapatid. Praise God, kung sa probinsya, amen, advance ang taga-probinsya. Pag umuwi kang tumaba ka, oh no, buntis ka. Pag pumayat ka, wala kang makakain. Masyadong advance. Di nila alam, praise God, na nagpapapayat ka lang. Tama po ba? Health conscious ka lang. Masyadong advance. Tama po ba? Pero sa Panginoon, dapat matalino.
Amen? Pag hindi ka matalino, anong mangyayari sa'yo? Kamatayan! Praise God. Tama po ba? John 8, verse 47, whoever belongs to God, here's what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Praise God. Pag hindi nyo papakinggan ang salita ng Panginoon, kanino kayo? You are not belong to God. Because the Word of God, what? Anong Word of God? It is alive and active. Active ang salita ng Panginoon. Kung matatamaan ka ngayon, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ibig sabihin, buhay ka. Pag hindi ka natatamaan, patay na patay ka. So, ibig sabihin, wala ka sa Panginoon. Tama po ba? John 8:47, whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is you do not belong to God. Gusto mo ba natin tawagin tayong anak ng demonyo? Siguro wala, no? Dapat tayo ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, tumatanggap ng pagtatama. Ang anak ng Diyos dapat natatamaan, pero marunong umilag. Praise God. Hallelujah. Parang di ako sanay sa inyo, eh. Parang di ako sanay na mga seryoso kayo. Amen? 47. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Ang saklap, ang sakit. Amen? Kaya, kumplito ba kayo dito? Baka naman, may pakitawan yung mga tao sa labas, praise God. Amen? Sabay-sabay tayong magpapatama sa Panginoon. Tama po ba? Hindi lang ako magpumulan, hindi lang kayo, dapat sila. Tama po ba? Kung gusto natin magpagamit sa Panginoon, magpapatama tayo sa Panginoon. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Amen? Praise God. Sabi nito in James 1:19-22, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should quick to listen. Pero tayo, praise God, isa pa ang sinasabi ng kapatid, ang dami na nating sinasabi. Praise God. Praise God, hallelujah. Talagang natutuwa talaga ko sa inyong mga mukha. Iwan ko lang kung anong mayroon sa inyo. Siguro, nasa inyo ang Panginoon. Kasi kayo'y anak ng Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, no? Ako talaga inaaliw sa inyo, praise God. Hindi ko alam kung anong mayroon sa inyo, pero talaga natutuwa ako sa inyong mga mukha. Masyado kayong seryoso. Dapat lang talaga kayong magiging seryoso. Baka kayo'y matatamaan, kapatid. Hallelujah. Sabi dito, my dear brother and sister, take note of this. Everyone should quick to listen, slow to speak, and slow to become anger. Kasi si kapatid, nasabi lang, galit na. Praise God. Wala namang kamalay-malay si kapatid na naapakan niya si kapatid. Anong nangyari? Hindi na nagsimba. Hindi nakatulog. Amen? Ang nakaapak, walang kaalam-alam. Hallelujah, praise the Lord. Nandun sa simbahan, talagang nagpupuri sa Panginoon. Natutulog na may kapayapaan. At ikaw naman, kapatid, wala na. Wala ba? Nasaan si kapatid ngayon? Nandito ba? Praise God. Dapat sa atin, mga kapatid. Amen? Anong dapat sa atin? Ano ba? Kasi daw, pag sensitive ka, parang may nana sa katawan mo, kunting kibot lang, nagre-react ka na, ganyan ka ba, ate? Ganyan ka ba, kuya? Sabihin mo sa kapatid mo. Ikaw ba yan? Praise God. Ikaw ba yan?
tingin mo may nana ka ba? Hallelujah. Praise God. Amen. Baka maban ako dito, baka hindi ako makatayo dito Praise God. Hallelujah. 19 sabi ito, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Hindi pa matapos si kapatid Kapatid, ano na naman? Di mo alam na tumanggap si kapatid ng bonus, bibigyan ka niyang pagpapala. Ganon ang nangyayari sa mga taong may nana sa katawan. Nauudlot ang kanilang pagpapala. Tama mo ba? Pero makikita natin sa mga mukha nyo na kayo'y pinagpala ng Panginoon. Amen. Dapat wala ng sensitive sa inyo, Amen. Kasi pag sensitive ka, sabihin mo sa kapatid mo, may nana ba yung katawan mo? Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hindi ko talaga alam. Amen. Praise the God. Talaga si Lord talaga. Si Lord ang nangungusap sa ating lahat. Hindi ko alam kung bakit ako dinadala ng Panginoon sa salita niya ngayon. Amen. Siguro talagang maraming papagalingin ng Lord ang mga may nana sa katawan ngayon. Praise God. Sabi nila 20, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ganito pala, pag ang tao magalitin, amen, may magalitin pa ba dito? May magalitin pa ba dito? Wala na. Umuwi na ba? Praise God. Umuwi na, nasa Pilipinas na. Amen, praise God. Sabi dito, dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam natin kung anong kalooban ng Diyos. Amen. Alam natin kung bakit tayo dito. Dahil tayo ay tinawag ng Panginoon. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon. Tayo'y pinili ng Panginoon. Amen. Kung matatamaan ka ngayon, praise the Lord! Dahil pinili ka ng Panginoon. Amen? Gusto niyo bang magpatama? Gusto niyo bang matatamaan? Amen. Iba pala, pasensya na kayo kasi ako'y Bisaya. Hindi ko alam kung anong patama at ano ang natatamaan. Pero ang alam ko, amen? Pag natatamaan ka, may bukol ka. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, in 21, kaya talikuran na ninyo ang inyong mariruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbaba, tanggapin ninyo ang salitang itatanay ko sa inyong puso. Amen. Ano ba ang nasa inyong mga puso ngayon? Salita ng iyong kapitbahay? Salita ni Tolpo, salita rin kung ano-ano, dapat ang salita ngayon tayong panghawakan ay ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Dahil ang salita ng tao, pwede tayong mapahamak. Pero ang salita ng Lord ay ating magiging kaligtasan. Hindi lang natin magiging kaligtasan ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay buhay. At hindi lang buhay. Buhay na buhay ka lang. Alam mo yung buhay na buhay ka, nadilat na dilat ka, wala ka nang makakain. Ang gusto ng Panginoon ngayon, buhay ka. Amen? Buhay na buhay sa kabutihan ng Panginoon at buhay na buhay sa pagpapala ng Panginoon. Tama po ba? Hindi ako maniniwala na may Panginoon ka, buhay ka, na hindi ka pinagpala. Pinagpala ka ng Panginoon. Minsan ang tao, hindi lang nararamdaman. Amen? Manhid ka ba, ate? Sabihin mo sa kapatid mo, manhid ka ba? O nagbulag-bulagan ka lang? Amen? Gusto mo lang talagang, amen? Gusto mo ba gisingin ka ng Panginoon? Amen? Kasi kung si Lord ang nagigising sa inyo, delikado yun. Amen?
Praise God. Dapat tayo maging alisto. Dapat tayo magiging matalino. Amen? Kagisingin mo yung kapatid mo. Baka nagtulog-tulogan yan dyan. Amen? Dito sa church. Anong dito sa church? Walang tulugan! Praise God! Napakatalino talaga ng aking mga kapatid. Amen? Dapat gisingin nyo yung mga tulog dyan. Amen? Amen? Dapat hindi natin ginagawang comfort zone ng ating church. Praise God. Ang church natin, amen? Pero sa Dubai, walang matutulog doon. Kasi, mayroon kang policy doon. Pag natutulog ka, mayroon akong mga sa mga usher. Usher, prepare the blanket and the pillow. Every Saturday, magdala kayo ng blanket at pillow. Malalaman natin kung sino yung katulog-tulog, yung may dala ng blanket at ng pillow. Amen? Kaya walang matulog dito. Amen? Praise God. Hallelujah. In 22, sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen? Dinadaya mo lang, kapatid, ang iyong sarili. Amen? So, ang ibig sabihin, lahat ng iyong napapakinggan ngayon, dapat makita sa'yo. Makita sa akin at makita sa ating lahat. Ibig sabihin, magliliwanag tayo. Dapat ang makikita sa'yo ay si Kristo. Pag si Kristo ang nasa sa'yo, walang tulugan. Praise God, wala talagang tulugan pag nasa Panginoon ka. Lagi kang gising. Amen? Praise God. Bakit lagi kang gising? Ini-enjoy mo ang buhay. Dahil alam natin, amen? Amen, tama ko ba? Hindi lahat ng tao ay may gising. Kaya magpasalamat ka na nandito ka ngayon. So, ibig sabihin, gising ka. Pag gising ka, buhay ka. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. The scripture is teaching us that our tongue is like a spark. Alam natin, no? Itong tongue na to, amen. Kaya sabi ko, be careful to use our mouth. Be careful to use our tongue. Speak life or speak death. Kamatayan, dalawa lang ang choice natin. Speak good, speak bad, speak evil. Amen. Tongue is like a deadly poison. Ganito yan. Amen. Praise God. Talaga naman, totoo talaga. Sino ang mga chismosa dito? Sino daw? Sino ang mga chismosa dito? Wala. Praise God. Hallelujah. Dahil ang chismosa, amen, para yung poison, nakakalason. Amen? Kaya mga chismosa, dapat, praise God, dapat mabuhay again para ipagkalat ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Kasi pag hindi born-again ang chismosa na yan, marami pa yung mabibiktima. Kaya mga natutulog ngayon, baka magbibiktima yan. Tongue is like a deadly poison spreading infection. Kaya sabi ko nga, sa katabi mo, kulit, anuhin mo. Ganyanin mo yung kapatid mo. Pag nagre-react yan, naku, delikado, baka may infection. Praise God. Tongue is small part of the body but able to damage. Amen? Kaya ingat-ingat. Ingat-ingat ha sa ating mga bibig. Amen? Praise the Lord. Pag ang bibig natin, ginagamit natin to praise the Lord. Amen? So dapat, wala nang chismisan. Amen? Wala nang panlalait. Amen? Tongue is small part of the body but able to damage the faith of the life of others. Sometimes, no, sa church, nakakalungkot, praise God. Maging seryoso tayo. Nakakalungkot, no? Hindi lang yung pananampalataya ng iyong kapatid ang sinisira mo. Minsan, ang buhay ng iyong kapatid. Amen? Gusto nyo ba na pagdating ng panahon, pananagutan nyo ang buhay ng iyong kapatid?
Amen? Sabi nga sa salita ng Panginoon, kung sino man sa inyo ang nagiging sanhi ng inyong kapatid, mas mabuti pa, lagyan ng gilingan sa iyong liig at itapon sa dagat. Amen? Para hindi na lumutang. Pero buti na lang kayo, lutang na lutang. Praise God. Hallelujah. So, hindi kayo yon. Amen? Kasi lumulutang kayo eh. Amen? Amen? Praise God. So, today, we will discuss about the disease. Akala nyo lang, no? Yung katawan lang natin ang may mga sakit. Sabihin mo sa kapatid mo, may sakit bandila mo? Amen? Praise God. Sinong gustong magpatama ngayon? Itatama ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. This is of the time. Number 1, excessive talking. Yung too much talking ba si sister? Tama po ba? Praise God. Hallelujah. Akala kasi ng tao, normal lang. Hala! Wala pa nasabi si kapatid, ubos na ang oras mo na, ubos na lang sa kakakausap, sa kung anong-ano na lang na pag-usapan. Amen? In Proverbs 10:19, when words are many, sin is not absent. Pag marami ang iyong mga sinasabi, mag-ingat ka kapatid, baka ikay nagkasala na. Amen? Hallelujah. Sabi nito, ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay may dunong ang pakikilala. Magiging matalino, malalaman ng isang tao na ikay matalino kung ikay nagpipigil ng iyong dila. Amen? Kaya pag mag-too much talking na si kapatid, praise God, matalino ka ba? Hallelujah. Amen. If you too much talking, my kapatid, talagang maraming pagkakamalian. In Ecclesiastes 5:1-2, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang. Sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama. Amen. Napakalinaw ng salita ng Panginoon. Amen. Even sa pagpasok pala natin dito. Amen. Tama naman talaga. Bago ka pa pumunta dito, you need to search our heart kung bakit ka pumunta sa church. Baka pumunta ka sa church. Amen. Dahil gusto mo lang makita si kapatid. Baka pumunta ka lang ng church. Amen. Ano daw? Baka pumunta ka lang sa church dahil walang sobra-sobra ng oras mo. O baka pumunta ka lang ng church dahil maniningil ka. Baka pumunta ka lang sa church, amen, para ano? Para magpautang ka. O baka pumunta ka lang ng church, amen, para ano? Para sa'yo. Amen? Dahil wala lang. Boring kasi sa bahay. Kaya pumunta na ako sa church. Amen? No. You need to search your heart. You need to search. Amen? Amen? Yung sarili mo. Kung bakit ka napunta ng church. Amen? Tama po ba? Amen. Anong gusto nyo? Buhay o kamatayan? Buhay. Dapat buhay. So alam nyo kung bakit kayo nandito, di ba? Pumunta kayo sa church dahil alam nyo sa church, amen, na may buhay na naghihintay sa inyo. Tama po ba? Pumunta ka ng church, wala lang? Of course, mayroon. Kaya tayo nandito sa church. Amen? Dahil alam natin, one day, amen, bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba kayo excited doon? Di ba? I think lahat sa atin, ito yung desire ng puso natin, kaya tayo magsisimba. Amen? Hindi ka nagsisimba ngayon dahil in-invite ka ng kapatid mo. Hindi ka nagsisimba ngayon dahil kailangan mo lang talagang magsimba. Amen? Hindi ka magsimba ngayon dahil gusto mo lang tumugtog. Hindi ka lang magsimba ngayon
natin, amen, mayroong itatama ang Lord. Amen? Kasi kung wala nang itatama sa Lord, si Lord sa inyo, ay nako, siguradong nasa heaven na kayo ngayon. Pero nandito pa kayo kapatid. So ibig sabihin, sabay-sabay tayong magpapatama sa Lord. Amen? Praise God. Balik tayo sa ating scripture for today. Sabi dito, Psalms 34 verse 11 to 14. Sabi dito, "Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Whoever loves life and desire to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies." Amen. Praise God. Diba? Sarap ng feeling pagsasabihin, kapatid, may love life ka ba? Praise God. Tama po ba? Parang walang excited na may love life dito. Praise God. Dapat magiging masaya ka pag mayroon kang love life. Amen? Wala bang love life kayo? Wala talaga. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Talagang Lord. Lord. Praise God. Diba napakasarap, no? Kahit walang love life. Amen. Nakikita mo pa rin ang iyong kapatid. Amen. Naglilingkod at nagpupuri sa Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Dahil ang Kristiyano ay masayang tunay. Kahit walang uyab. Praise the Lord. Praise the Lord. Kahit walang pera. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Kahit walang uyab. Bakit? Amen. Ano daw? Praise God. Hallelujah. Pero ngayon, bibigyan ka ng Lord ng love life. Amen? Yung love life na kasama mong magpapatama sa Panginoon. Amen? Kasi anin mo na naman yung love life, ikaw lang ang gustong matamaan ng Panginoon. Dapat sabay-sabay kayong magpapatama sa Panginoon. Tama po ba? Hallelujah. Sabi nito, sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may gusto ng mahabang buhay dito? Handa isa lang? Sure kayo? Hindi niyo ba ako narinig? Sinong may gusto ng mahabang buhay? Praise the Lord! Amen? Sinong may nais ng masaganang buhay? Praise the Lord! Amen? Mahabang buhay at masaganang buhay! Gusto niyo ba yun? Dapat ganon. Hindi lang buhay. Buhay nga. Nakadilat ka lang. Wala ka na makakain. Lord, bigyan mo lang ako ng buhay. Okay na ako. Dapat, Lord, bigyan mo ako ng buhay at masaganang buhay. Dapat kumpleto. Buhay ka nga. Nakatinga ka. Nakaano ka naman. Nakanganga. Wala kang makain. Amen. Pero ang anak ng Panginoon, ano dapat? Hallelujah. Ang anak ng Panginoon, hindi lang mahabang buhay, masaganang buhay sa mga lingkod ng Panginoon. Pero mayroong dapat gawin. Praise God. Anong dapat gawin? Tila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Amen? Mabuti ang gawin, masama ay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Amen? Tama mo ba? Amen. Pag malayo ka sa taong chismosa, di ba may kapayapaan ka? Pag malapit ka sa taong chismosa, ay, praise God. Alam na natin. Praise God. Sinong gusto ng kapayapaan? I-evangelize nyo yung mga chismosa. Amen. Dalhin nyo dito sa church. Amen. At ipag-free over nyo. Kung hindi madala sa free over, tawagin nyo si Pastora Jessa. Ipa-deliverance nyo. Hallelujah. Praise God.
Tama po ba? Gusto nyo bang magpatama sa Panginoon? Uy, patatama nyo rin yung mga kaibigan ng mga chismosa. Amen? Para maubos na sila. Hallelujah. Praise God. Amen. So, talaga napakabuti ng Lord, no? Anak ba tayo ng Panginoon? Amen. Praise God. Anak tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Come, my children, listen to me." Ang lahat ng inyo na papakinggan ngayon, dapat isa sa puso, isa sa isip, at isa sa gawa. Baka paglabas nyo dito, ako ang inyong pinag-uusapan. Praise God. Hallelujah. Amen. Humanda kayo. Humanda kayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi dito, no? Napakasarap, no? Talagang masarap kung sabay-sabay tayong matamaan. Tama po ba? Sarap. Amen. Na maglilingkod ka sa Panginoon. Na walang kinikilingan, serbisyong totoo lamang, kapatid. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sabi dito, no, napakaganda, no? Sinong may gusto ng mahabang buhay? Sinong may nais ng masaganang buhay? Tila mo'y pigilan sa pahaghabi ng kasamaan. Kaya i-review mo si kapatid. Pag si kapatid, alam mo ba kapatid? Alam mo ba ano kapatid? Alam mo nang gagawin mo kapatid? Amen? Praise God. Anong sasabihin mo kay kapatid? Baka sasabihin mo kay kapatid, oo nga, oo nga, oo nga, oo nga, oo nga. Praise God. Hallelujah. Amen. Baka naging baka ka nga. Ano ka ba, anak ng Diyos o anak ka ng baka? Dahil ang anak ng Diyos ay anak ng tupa. Kung tupa ka, hindi ka baka. So, hindi ka dapat uunga ng uunga dyan. Hallelujah. Malalaman mo talaga ang anak ng baka at ang anak ng tupa. Praise God. Hallelujah. Amen. Anak ka ba ng tupa? O anak ka ng baka? Amen. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Lord. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba talaga ang enemy? Talagang enemy. Pumasok ako, sabi ko nga, Lord, papasukin niyo ako ng ibang araw, lang Friday. Kasi pag Friday ako na pumapasok sa trabaho, nauubos yung energy ko. Alam niyo bang last na pumunta kami dito, dapat pumunta kami ng Friday. Naglilimpit pa lang ako ng aming mga gamit, wala na, hindi ko na kaya talaga. Sobrang ganong klaseng trabaho mayroon ako. Amen. So, ang nangyari, answered prayer ako. Sabi ng amo ko, pumasok ka ng Wednesday. Sabi ko, talagang answered prayer ako, napakabuti ng Panginoon. Nung pumasok ako ng Wednesday, talagang, yes, talagang, nung pagising ko ng Thursday, di na ako makapagsalita kasi sobrang sakit ng aking lalamunan. Sabi ko, oo nga, sabi ko kay Pastor Ali, sabi niya, paano yan, may ano ka na, sabi ko, pwedeng ikaw na lang kasi talaga yung lalamunan ko talaga, di ko talaga kaya. Pero nakaya ko, no? Amen. Amen. Nakaya ko. Kaya magpasalamat kayo dahil ang kalaban, pinipigilan niya yung dila ko. Amen. Kung may unang tinamaan ako ng kalaban kasi ayaw ng kalaban na matatamaan ka, kapatid. Amen. Kasi ang kalaban, gusto niya magiging anak kayo ng kalaban. Kasi daw, ang hindi nagpapipigil ng dila ay anak ng demonyo. Praise God. Yes. Kasi ang ang hindi nagpipigil ng dila ay hindi makakaiwas sa kasinungalingan at kasalanan. Kung ika'y nagsisinungaling, syempre hindi ko anak ng Lord. Tama po ba? Uy, seryoso na naman sila. Gusto niyo ba matamaan? Amen? So, salamat sa Lord, no, talagang sabi ko nga, Lord, ayaw kong patatawanin ang kalaban sa akin ngayon. I will speak the truth because the truth will set you free. Amen? Papalayain tayo ng Panginoon today. Amen? Kaya number 1, no, sabi ko nga, excessive talking. Yung mga too much talking ba? Huwag kang pabigla-bigla sa, sa Ecclesiastes 2,
5:2, sabi dito, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo munang mabuti ang iyong pinampangako sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat sa iyong pananalita. Praise God. Amen? Kasi marami sa church. Lord, bigyan mo ako ng trabaho, Lord. Hallelujah. Lord, bigyan mo talaga ako ng trabaho, Lord. Pag magkakatrabaho ko, Lord, magsisimba ako sa iyo, Lord. Pag magkakatrabaho ko, Lord, oy, Lord, praise God. Ibibigay ko ang aking ikapo. Praise God. Nung nagkatrabaho na si kapatid, nasaan si kapatid? Nasaan si kapatid? Hallelujah. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Isipin mo muna mabuti ang ipinapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ika'y nasa lupa. Di ba kayo natatakot sa Panginoon? Praise God. Nakakatakot na nasa langit ang Panginoon, nasa lupa ka. Kung yanigin ka ng Panginoon, amen? Mas nakakatakot, di ba? Kaya tayo na mga anak ng Panginoon, tayo anak ng Panginoon! Kung tayo anak ng Panginoon, ingatan natin ang ating mga dila. Alam ng Lord ang iyong ginagawa, kapatid. Alam ng Lord ang iyong hinihingi sa Kanya. At alam din ng Lord, amen, huwag natin gawing excuse. Amen, ang lahat ng bagay. Lord, amen, praise God, nung nagkatrabaho na. Amen. Advance na ako mag-isip, di ba? Nung nagkatrabaho na si kapatid. Kasi maraming ganitong Kristiyano. Hindi nagiging maingat sa kanilang panalangin. Pumupunta sa church nung wala pang trabaho. Araw-araw. Nasa gawain. Praise God. Sabi ng kanyang kapitbahay, amen, baka lumagpas ka sa langit, kapatid. Amen. Nung nagkatrabaho na, nasaan si kapatid? Nawala na si kapatid talaga. Praise God. Amen. Hayaan niyo, mga kapatid, pag mawalan niyo ng trabaho, makikita niyo dito. Hallelujah! Praise God! Gusto niyo ba makita si kapatid? Kung gusto niyo makita si kapatid, ipanalangin natin mawalan sila ng trabaho para makasama natin dito. Praise God! Praise God! Amen! Kaya kayo na may mga trabaho, huwag kayo mawawala sa church. Baka ipanalangin kayo ng inyong mga pastor. Sa sobrang miskin ni pastor sa inyo, nasaan na si kapatid? Amen? Nung wala pang trabaho, lagi kong nakikita. Laging nagluluto. Amen? So, na-miss yung pagkain. Kaya ngayon, pinapanalangin ng Lord. Kaya ang lingkod ng Panginoon, amen, ay sinasagot ng Panginoon. Amen? Kaya humanda kayo. Amen? Gusto niyo ba mawala ng trabaho? Amen? Hindi, di ba? Kaya dapat walang mawawala dito. Amen? Titignan ko ang inyong mga mukha sa pagbalik namin dito. Amen? Praise God. Hallelujah. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong panalangin, parang ganito lang. Lord, hallelujah. Lord, gusto ko talagang magkaroon ng love life, Lord. Hallelujah, no? Lord, gusto ko talagang mag-asawa, Lord. Lord, gusto ko talagang magkaanak, Lord. Tama po ba? Nung binigyan ng asawa, nagreklamo kasi ang kanyang labahin dumobli. Praise God. Yan kasi. Tama po ba? Dati ang pinoproblema mo, labahan mo lang. Ngayon, nagdagdag ka ng labahan. Kaya ito na naman ang dahilan. Kapatid, ba't hindi ka napag-church? Naglaba
kasi ako. Daming labanin. Kaya di ba si Lord naguguluhan sa inyo? Praise God. Naguguluhan ng Panginoon sa inyo. Amen? Lord, gusto kong magkaanak. Nung nagkaanak ka, anong nangyari? Wala ka na naman sa practice! Pastor! Hindi mo na ako tatayo ngayon, Pastor, kasi walang mga magbabantay sa anak ko. Naguguluhan sa inyo ang Panginoon! Tama mo ba? Naguguluhan sa inyo ang Lord. Ano ba talagang gusto nyo? Amen? Praise God. Tama mo ba? Amen? Hallelujah! Thank you, Lord! Talagang natatawa ko sa inyo. Huwag. Kaya ngayon, kung mayroon kang hihingin kay Lord, specific na. Lord, bigyan mo ako ng trabaho, Lord. Amen? Na may sahod. Kasi yung iba dyan, may trabaho, walang sahod. Hallelujah! Praise God. Talagang napakabuti ng Panginoon, no? Hallelujah. Hala, pasensya na ka talaga. 10 minutes lang. 10 minutes lang talaga ako. Sabi ko sa Dubai, pag ako nagpre-preach, sabi ko, huwag niyong orasan ng Panginoon. Hallelujah! Baka kayo inuurasan ng Panginoon. Sabi ko, pag ako tatayo, amen? Pag ako ang tatayo, huwag niyo akong orasan. Dahil ang Diyos ko na pinaglilingkuran ang may-ari ng oras. Tama mo ba? Sino gusto magpapatama? Amen? Hallelujah. Praise God. Talagang napakabuti ng Panginoon. Sabi dito, hindi pa ako, introduction pa lang yung kakain. Bakit nakadadalik ka na ako sa next ano? Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito, no? Ano sakit? Pangalawang sakit ng iyong mga dila. Disease of the tongue. Careless word. In Matthew 12:36 to 37, amen? Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinasabi niya. Pawalang sala ka o parurusahan ka, batay sa iyong mga salita. Sino ang huhusga sa iyo? Hindi si kapatid. Tama mo ba? Sino ang huhusga sa iyo? Ang iyong salita. Mapaparusahan ka dahil sa iyong salita. Amen? And 37, sabihin mo na lang na oo kung oo. O hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat sa masama. Pag oo, oo. Pag hindi, hindi. Amen? Ibig sabihin, kung ikaw ay lingkod ng Panginoon, amen? Lingkod ba tayo ng Panginoon? Amen. Pag sinabi mo, dapat gagawin mo. Dahil alam natin, amen, na buhay at kamatayan lang ang iyong pagpipilian. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, nagkamali lang si Pastor, Lord, na itayo ako. Lord, nagkamali ka lang na itayo ako. Tama po ba? Uy, seryoso sila. Sinong gustong magpapatama dito? Amen. Dapat tayo lahat magpapatama sa Panginoon. Pag oo, oo. Ang galing natin, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Galing tayong kumanta. Pag sinabi na ng iyong ng iyong leader, nawala na. Amen? Hindi lang sa ating bibig. Amen? Tayo nagpupuri sa Panginoon, kundi sa ating gawa. Amen? Praise God. Bilisan ko na. Sabi dito, sa 37, sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat sa masama. Amen? Number 3, gossip. Disease of the tongue is gossip. Amen? Praise God. Sabi dito sa Leviticus 19:16 to 18, huwag kayong magkalat ng anumang nakasira ng puri sa inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa
upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Amen? Seryoso ang Lord. Huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa sa halip makipagkasundo ka sa Kanya. Sa halip makipagkasundo ka sa Kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa Kanya. 18, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Alam natin, no? Praise God. Love the Lord your God. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal kita, Lord. Pero, ayaw mong kibuin si kapatid. It's not love. Amen? Sabi ito, huwag kang maghihiganti o magtanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Amen. Alam natin, no? Alam natin kung ikay nagagasip, you are not belong to God. Amen? Because Satan, amen, alam natin from the start that he is the slanderer. Amen? Satan is the father of lies. Amen? May kasinungalingan bang totoo? Of course, wala. So lahat ng kasinungalingan ay galing sa kalaban. At ikaw, amen, na Kristiyano na, you must be responsible not to receive the gossip. Baka ikaw na lingkod ng Panginoon, tumatayo dito, ikaw pa ang nangunguna sa gossip. Praise God. Hallelujah. If you listen to a gossip, you also the accessory of murder. Hindi lang daw kasi ang pagpatay sa iyong kapatid. Amen? Ang matatawag na pag-murder. If you speak gossip to your brothers and sisters, you are the murderer. Amen? So if you entertain gossip and listen to their words, you become the accessory of gossip. Amen? Tama po ba? So dapat, kung may magagasip, putulin na. Amen? In Psalms 15, 1-3, O Yahweh, sino kaya ang makakapasok sa iyong templo? Amen? Ito yung kanina, no? Sinong karapat-dapat sumamba sa iyong burol na sagrado? Ang taong masunurin sa iyo lahat. Ang taong masunurin sa iyo sa lahat ng bagay. Amen? At laging gumagawa ayon sa katwiran. Mga salitang bukal sa loob ay pawang katotohanan. At ang kapwa hindi niya sinisiraan. Praise God. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tama po ba? Tungkol sa kapwa, hindi niya sinisiraan. Di siya gumagawa ng masama sa kanyang kaibigan. Tungkol sa kapwa, di nagkakalat ng kasinungalingan. Amen? Ito lang daw ang mga taong makapasok sa templo ng Panginoon. Gusto ba nating makapasok sa kaharian ng Panginoon? Amen. So stop gossip. Amen? Praise God. Anong requirements? No? Alam natin yung requirements. We must walk integrity. Dapat tayo na mga lingkod ng Panginoon, dapat clothe yourself with humility. Clothe yourself with compassion. Clothe yourself with kindness. Dapat sa atin nangunguna. Tama po ba? Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito na talaga napakabuti ng Lord sa atin. Church is not enough that we are not the slander. Hindi tayo nag-slander. But we must not receive the slanderer. Bakit ko sinasabi, stop it na. Talagang stop na natin. Amen? Kasi hindi lang ang pananampalataya ng iyong kapatid, pati ang buhay ng kapatid ang masisira. At ang buhay ng kapatid ay iyong panagutan. Amen? Mas mahirap. Hallelujah. Number 4, this is number 4, lying. Hallelujah. Proverbs 6:16-19. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Number 17, kapalaluan at kasinungalingan. Kasama ang kasinungalingan.
sa kinamumuhian ng Panginoon. Gusto ba natin ng buhay na walang hanggan? Gusto ba natin ng masaganang buhay? Kasinungalingan, dapat tanggalin. Amen? Kapalaluan, kasinungalingan at mga pumapatay sa walang kasalanan. Bakit kadalasang ichichismis ng kapatid? Sino? Yung mga walang kamuang-muang. Amen? Kaya nandito ka siguro kapatid, wala kang kamuang-muang, pinag-uusapan ka na yung kapatid. But praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Kahit anong sasabihin ng tao sa'yo, magpapatuloy ka at magpapatuloy ka because you are not serving people. You are serving the living God, ang Diyos na magliligtas sa'yo. Ang sinasabi ng tao, no. Sabi nga, anong magagawa ng tao sa Panginoon? Amen? We're serving the living God. Amen? Ang mga taong gumagawa sa kadiliman ay ibubunyag sa liwanag. Kaya malalaman natin one day kung sino ang tunay na mga anak ng Diyos. Gusto ba nating magiging tunay na anak ng Diyos? Amen? Dapat lying, wala na. 18, sabi ng puso na sakayan niya, sa kapwa'y walang mabuting isipin. Mga paang ubod-tulin sa landas ng kasamaan. Amen? Saksing sinungaling, mapaglubid ng buhangin. Pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Iwasan natin itong mga taong ganito, or else madadamay ka. Amen? Because if you entertain the slanderer, one day you will become a slanderer. And you know what will happen to the people. Amen? Isa sa pinakaayaw ng Lord, ang slanderer or sinungaling. Kasi slanderer, of course, slanderer. You think they're nagsasabi yun ng katotohanan? No. Kasinungalingan ang sinasabi ng mga taong naninira sa kanilang kapwa. Praise God. Tama po ba? Kaya last verse sa Proverbs 12:22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Amen? Dapat tayong lahat ay tapat sa Diyos. Amen? Hindi lang tapat sa ating mga sinasabi, hindi lang tapat, kundi sa ating gawa. Dapat si Kristo ang nakikita sa atin. Amen? Praise God! Handa na ba tayong magpaggamit sa Panginoon? Amen! So kung gusto mong magpagamit sa Panginoon, praise God, hallelujah, dapat ang salita na yung napapakinggan ngayon ay put it into practice. No? Talaga, kung gusto mo ng pagpapala, amen, stop telling lies. Amen? Walang kasinungalingan. Amen? Na makakapagligtas sa'yo. Ang salita, ang katotohanan lamang ang magliligtas sa'yo. Ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa'yo. Praise God. Ang katotohanan, ibig sabihin si Kristo. Ang kagalingan, si Kristo ang kaligtasan. Kasi ang si Kristo ay katotohanan. So dapat laging we need to speak, maka-Diyos. Maka-Diyos, lahat talaga. Yung salita ng Panginoon ang siyang namumutawi sa atin. Kaya, sabi nga, kung gusto mong maiwasan ang kasinungalingan, kung gusto mong maiwasan, amen, ang paggawa ng kasalanan, meditate my word day and night. Amen? So that, you will be prosperous and successful. Amen? Kaya let us stand up. Hallelujah. We praise you. We praise you, Lord. We glorify you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, sa iyong mga salita, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for correcting us. Thank you, Lord, for rebuking us. Thank you, Lord. Hallelujah. Truly, Lord, that your word, Lord, is a lamp in our feet. Amen. Hallelujah. Ang salita mo lamang, Ama, ang siyang, hallelujah, magiging gabay. Ang salita mo lamang, Ama, ang siyang aming panghawakan. Ang salita mo lamang, Ama, hallelujah, ang siyang magliliwanag sa amin. Lord, kaya sa oras na ito, Ama, salamat. At patuloy kami, Ama, na magpapatama.
At patuloy kami, Ama, na magpapasakop sa iyong kabanalan. Dahil ikaw ang Diyos na banal, ikaw ang Diyos, hallelujah, Diyos ng katotohanan, ang Diyos na magpapalaya sa amin, at ang Diyos na magtatama sa amin. Lord, itama mo kami, Ama, sa aming mga kamalian, at patuloy mo kami, Ama, turuan ayon sa iyong kalooban. Upang ang iyong kalooban, ang siyang aming, hallelujah, hallelujah, gagawin at panghawakan. Panghawakan namin, Ama, ang kaligtasan na pinangako mo sa amin. Panghawakan namin, Ama, ang iyong mga salita. Ang salita na magpapalaya sa amin. Palayain mo ang mga tao, Ama, hallelujah, nandito ngayon, Ama, sa kanilang mga sitwasyon. Palayain mo, Ama, ang mga tao ngayon, hallelujah, sa kanilang mga pangangailangan, Lord. Provide their needs, Lord, according to your riches and glory. Provide us, Lord, hallelujah. Binabalik namin sa iyo, Ama, ang kapurihan. Binabalik namin sa iyo, Ama, ang katagumpayan. At binabalik namin sa iyo, Ama, ang mataas na papuri, pagdakila, pagsamba, at pagluwalhati. Ito, Ama, ang aking samot dalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen.